na mga sandaling iyon. Sa buot na ito, din itinapo ng bangkay ng inyong ama. Ano ka ng boses? Salamat at nasaksihan mo ang mga pangyayari. Malaking utang na loob kong tatanawin sa iyong ginawa mo. Mas malaki ang utang na loob ko sa iyong ama. Bakit? At kung di dahil sa kanya, maraming mga bata. Silaking mga Mararami? Paano ngayon ang pag-aaral ng mga bata? Yun na, sa Palawanda ang mahigit na nasa talaan, maaaring 25 lamang ang makapagpapatuloy. Pinatatawad ko na ang aking mga naging kalaban ng aking ama. Grabe. Walang nalabi kundi Ang ipagpatuloy ko ang sinimulan niya. Ay, nagbago. Ang ibig mong sabihin ay sinalaysay ng guro na tuturo. Sinabi niya rin ay kay Ibarra ang mga hirap na kanyang dinanas at patuloy na dinaranas. Sana ay masolusyonan na naman. Napangiti si Ibarra dahil nahaluan ang kausap na guro ang ibig niyang mangyari. Gagawin ko ang mga kaya ko upang makapag-aral ang kailangan matuto. Salamat, Ginoong Ibarra. Talagang hulog kayo ng langit sa San Diego. Bueno, hindi na ako magtatagal. Mararat ng kanyang mga hinaing sa May pa akong dapat na asikasuhin sa bayan. Hanggang sa muli, Ibarra. Adiyo, babu. Kinabukasan, bago pa lamang namimitaktak ang araw sa kailangan. Ang sarap ata ng ating almusal. Aba, si Ibarra? Ata ang... Namili na mga ito at ako lang ang nagluto. Matapos ang almusal, Ay na mga kasama, mamasyal na tayo. hindi naglaon na naglakad-lakad sila sa tabing ilog. At ang nasa laot na ang bangka. Malayo pa ba ang baklad ng aking ama? Malapit na po, Binibini. Sa mga balakad na yon, tayo nahuhuli ng mapagtataghalian natin. Natigilan ang lahat sa kapusukan ng bangkero. Go! At ilang saglit pa ay tumalon na rin si Ibarra. Namayani ang kalunos-lunos na katahimikan at pagkaraan pa ng ilang sandali ay umahon ang dalawa mula sa pagkakalunod ni Elias. Utang na loob ko sa inyo ang naming buhay ko. Habang pinayiral mo ang kapusukan ng iyong puso, walang idudulot na kabutihan yan kanino man. Siya nga. Pag-aralan mo ang pagtitimpi at malayo ka sa kapahamakan. Maraming salamat sa maganda niyong payo, Ginoong Ibarra. Susundin ko po ang sinabi niyo. At nakikihalubilo na sa karamihan si Elias. Lumapit naman si Maria Clara kay Ibarra at Salamat na lang at di ka na ano. Na ano? Ginawa ko lamang ang dapat sa taong nangingailangan ng tulong, Maria Clara. Ginambalang magkasantahan sa biglang pagdating ng mga gwardiya sibil. Anong tigilot? Ha? Anong kailangan ninyo? Pinag-aarap namin si Elias. ang inyong piloto. Ayon sa Alfred, si Elias ang nagdublog sa kanyan para putikal at siya rin ang napastangan kay Padre Samaso. Lumingali nga si Ibarra at napansin niyang ala na si Elias. Wala na siya rito. Wala na siya. Nagsilikas ang mga gwardiya sibil. Kinabukasan ay tumangguni si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio. Magandang araw po sa inyo, Piloso Potasio. Aba, Ginoong Ibarra. Ako po ito. Malaking kananganan. Tuloy. Kung inyo, mamarapatin, ay ibig ko pong payuhan ninyo ako tungkol sa binabala kong pagpapatayo ng eskwelahan. Isang paaralan para sa mga mangmang nating mamamayan. Naging pangarap ko rin yan at tinuring kong baliw. Subalit na balong ito. Ang karunungan ay kamatayan. Sa pamahalaan kayo sumangguni, Ginoong Ibarra, sapagkat sila ang may hawak ng sikmura ng mga mamamayan. Isa pa, hindi lang salapi ang inyong kailangan, kundi tibay ng loob na kaya lamang tingin ang nakatanim sa lupay sa dahilang tigang na ito. Sa pagtitiis po kaya ay magtatagumpay ako? Pwede. Pwede. Bago ako magpaalam ay ibig kong malaman ninyo na ang mga payo ay magsisilbing gabay ko sa landas kong tatahakin. Sinunod nga ni Ibarra ang payo ni Piloso Potasio at nagtagumpay siya. Ngayon sisimulan na niya ang pagpapatayo ng paaralan. Lumapit ang alkalde sa magbababa ng batong nakabiti. Paano ba ang iyong gagawin diyan?
Masdan nyo, konting lakas lang ang kailangan ko para maibaba ang batong ito sa hukukay. Para mapaglipong ang dalawang bato. Sa hindi kalayuan, isang mesang kinapapatungan ng mga pahayagan, kasulatan, mga medalya at iba pang makikita. Ang mga iyon ay ilalagay sa isang bumbong na tingga na siya namang ibabaon sa may ukaring bato sa hukay sa pamamagitan ng mga bagay na iyon ay mababatid ang kasaysayan ng kanilang panahon. Nang matapos ang lahat ng seremonyas, ay lumapit ang alkalde kay Ibarra. Ginoo, ibig ko pong kayong maglagay ng bubong sa uka. Oo, malaking karangalan po yan. Ngunit, taigit na may karapatan ng kalihim kaysa sa akin. Lingid sa lahat, pakubling sinasaksihan ni Elias ang lahat ng pangyayari. Huwag sana siyang pumayag. Huwag sana. Inaayos na ni Ibarra ang bumbong sa loob ng uka ng malaking bato, nakabaon sa lupa. Nang sa pagbaba ng bato at muntik na siyang masaktan. Aray! Gayon na lamang ang pagkamangha niya sa nakita niya. Elias, anong kahulugan ito? Saka na ako magpapaliwanag. At pagkawika niyon ay nakihalo na sa mga taong nagkaagulo hanggang sa mawala sa karamihan. Kinabukasan, sa tahanan ni Kapitan Tiago, Maria Clara, iha, ba't ka umiiyak? O Tia Isabel, ayon sa Papa ay excomulgado na raw si Ibarra. Huwag mong iluwa yan. Marahil di tatagal at katagalan niya ni Salamat to. Hindi iyon ang iniiyak ko. Ay, ano? Kundi ang Ano ba? pagbabawal sa akin ng makipagkita sa kanya. Bakit daw? Palagay ko ay may kinalaman kay Padre Damaso ang ginawang papasyan niya. Ng papa. Ng papa. Sa darating si Kapitan Tiago.